Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco. Shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa Royal Residence, sa ilalim ng eaves, nakaupo pa rin doon si Mr. Wang, naglalaro ng chess na may malinaw na ulap at mahinang hangin. Sa kabilang panig, si Wang Dong ay nasa estado ng pagkabalisa. Bagamat may hawak siyang chess piece sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay gumagala sa pinto, halatang wala sa isip. Pagbaba ni Mr. Wang, nakangiti niyang sinabi, matatalo ang mga hindi eksperto sa chess. Si Wang Dong ay tumingin sa ibaba, kahit na hindi patay, ngunit hindi alam ang iba't ibang mga bagay, magulo ang kanyang ama sa paligid ng mga patay. Nako, tatay, wala akong isip na maglaro ng chess. Alam mo namang naghihintay ako ng balita mula kay Simon, ikaw. Mapait na buntong hininga si Wang Dong. Siya ay balisa bilang isang langgam sa isang mainit na palayok. Hindi siya mapakali, ngunit kinaladkad siya ng kanyang matandang ama upang maglaro ng chess. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na ang mga nakakamit ng magagandang bagay ay hindi dapat maiinip? Hindi mo makontrol ang resulta, kaya bakit mag-alala doon? Panipi, ito ay isang laro ng chess. Ang chess ay parang buhay. Bawat hakbang ay mali, napangiti si Mr. Wang. Magaling sinabi. Sa oras na ito, isang bata at malakas na boses ang nagmula sa tarangkahan, at tumangala si Wang Dong, at sa wakas ay nagpakawala ng ngiti sa kanyang nag-aalalang mukha. Tay, Aaron po, masayang sabi ni Wang Dong. Ngumiti lang si Mr. Wang, ngunit hindi bumangon, tahimik na nakatingin sa chessboard. Humakbang si Han Sanchen sa pinto at pumasok. Sa likod niya, kinuha ni Wang Simon ang isang grupo ng mga tao na nakaputi at mga porter na may sedan na upuan. Binati sila ni Wang Dong nang nakangiti. Isang ngiti lang ang ibinigay sa kanya ni Aaron, at saka pumunta sa chess game. Sumulyap sa chessboard, nakangiting sinabi ni Aaron kay Wang Dong, napakalaking kawalan. Pakiramdam ni Wang Dong ay napahiya ang kanyang ulo, hindi pa banggitin na siya ay absent-minded ngayon lang. Seryoso man siya, hindi niya kayang maging kalaban ng tatay niya, kawawa ako sa chess at namatay. Bakit hindi mo subukang muli sa aking ama? Panipi. Pumasok si Han Sunny para makipaglaro ng chess kasama ang kanyang ama. Bagamat hindi ito inaasahan ni Wang Dong, natutuwa siyang makita ito. Hindi bababa sa Aaron ay napakawalang galang, at least ipinapakita nito na talagang tinuturing niyang kaibigan ang pamilya Wang, sa kanyang puso, kung hindi, hindi ito magiging. Maingat na pinag-aralan ni Aaron ang laro ng chess sa ilalim ng kanyang mga mata sa kanyang likod. Ay mabilis na naghain ng tsaa si Wang Simon, nagbuhos ng 2 tasa sa mesa, at marahang dinala ang tasa ng Aaron sa tabi ni Aaron. Ngunit nagulat siya nang makita niya na pagkatapos ilagay ng kanyang apo ang tsaa sa Aaron, nag-squat siya sa tabi ng Aaron para panoorin siyang naglalaro ng chess, hindi niya napigil ang umiling at tumawa ng mapait. Ayaw niyang manatili, naramdaman ni Aaron ang kanyang baba, at ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa larong chess. Hindi niya napansin ang mga detalyeng ito. Sa chess, mahirap talaga ang larong ito. Bagamat hindi ito kompletong kamatayan, ang mga naunang galaw ni Wang Dong ay napakagulo kaya mali ang kanyang mga galaw.
Tila hindi siya makakalagpas ng ilang rounds. Ningmay sa mahabang panahon, ang Aaron ay hindi nakagawa ng solusyon, at ang buong kapaligiran ay agad na napakatahimik. Bagamat hindi marunong maglaro ng chess si Chin Seaman, dahil naglalaro si Aaron kaya niya ito nakita dito. Gayunpaman, nang makita ang hindi maarap na anyo ni Hansani, naipikit na lamang niya ang kanyang bibig at bawasan pa ang kanyang paghinga, sa takot na maapektuhan nito ang pag-iisip ni Aaron. Ilang sandali pa, biglang ngumiti si Aaron. Pagkatapos, dahan-daang ilagay ang isang anak na lalaki. Agad na yumoko si Wang Dong at binuhat ang anak ni Aaron. Walang hiyang sinabi niya sa ama, "Mali ako. Mali ako." Dumulas ang kamay ng Aaron. Sa pamamagitan nito, binigay ni Wang Dong ang mga piraso sa Aaron. Walang pagpipilian ang Aaron kundi ngumiti ng mapait. Kinuha niya ang mga piraso at ibinalik sa pwesto. Natigilan si Wang Dong. Bagamat hindi gaanong mahusay ang kanyang husay sa chess, naimpluwensyahan siya ng kanyang ama at halos hindi siya nakayanan. Kahit na nakikita niya na ang paglipat ng Aaron ay talagang hindi gaanong kabuluhan. Hindi lamang hindi maaaring ipagtanggol ang pag-atake ng kabilang panig, ang susi ay ang kanilang sariling pag-atake ay halos sumuko. "You're going to die in 3 moves. Sigurado ka bang hindi ka magdedepensa?" Nakangiting sabi ni Mr. Wang. Tumawa si Aaron ngunit walang sinasabi. Umiling si Mr. Wang at tumawa. Sa sandaling buhayin niya ang kanyang anak, bigla niyang nahanap ang lugar kung saan kakalapag lang ng Aaron. Mukhang kakaiba. Agad ding huminto sa ere ang buong kamay. "Gusto mong umikot sa likod." Sa wakas ay nalaman ni Mr. Wang ang intensyon ni Aaron at bumalik siya sa gilid ng Aaron. Hindi nagsalita si Aaron, ngunit nahulog ang isa pang anak. Agad namang sumunod si Mr. Wang. Makalipas ang kalahating oras, nang bumagsak muli ang Aaron, lalong humigpit ang pagkunot ng noo ni Mr. Wang. Tapos tumawa siya. Kahangahangang chess, kahangahangang chess. Malakas na puri ni Mr. Wang. Si Wang Dong buong tao ay ganap ding sileng sa parehong lugar, kahit na ang larong ito ng Aaron ay hindi nanalo sa kanyang ama, ngunit ang kanyang ama ay hindi rin maaaring manalo ng Aaron. Nakita ni Wang Seaman ang kanyang lolo na labis na naantig na hindi niya maintindihan ang nangyari. Si Mr. Wang lang ang umiling at nakangiti, mukhang oras na para ibigay sa kanya ang tinatago ko sa halos 100 taon. Nakangiting sabi ni Mr. Wang kay Wang Dong. "It's a draw, haha, kung hindi ka talented, hindi mo masolve ang laro. Ito ay isang kahangahangang laro." Nahihiya si Aaron na sabihin na napakahusay talaga ng chess skill ni Mr. Wang, at halos sinubukan na niya ang lahat ng paraan. Delikadong galaw, nalilito, nagagamit ang Aaron halos lahat ng gamit, masasabing rakang brains. Pero kahit ganun, si Mr. Wang ay maaaring harapin ito ng mahinahon, bantayan ang kanyang sarili, at hindi bigyan ang kanyang sarili ng anumang pagkakataon. Hindi, ikaw ay magiging isang talunan, ngunit ikaw ay magiging ganito. Sa kabila ng draw, ito ay ako ang may kalamangan, ngunit hindi ako makapunta sa susunod na lungsod kanyang ulo. Pagkatapos ay tumawa si Mr. Wang, tumingin sa kanyang anak na si Wang Dong at sinabing, sa ganoong katalinuhan, hindi nakakagulat na ang Yao Shen Pavilion ay may ganoong kalamangan, ngunit ito ay natalo sa huli. Tumanggaw din si Wang Dong, ang chess ng kanyang ama ay napakalinaw, ngunit ang Aaron ay maaaring patay na sa puntong ito. Ang katalinuhan ay hindi ordinaryong tao ang maaaring magkumpara, hindi lamang siya maaaring maging mapagmataas sa kritikal na sandali at talunin ako ng hindi handa, ngunit nagsuot din nagsahimpapawid at umiiwas sa aking mga matutulis na punto kapag ako ay umakyat sa kapangyarihan, at kahit na paulit-ulit na nagtitiis. Kung siya ay talagang isang malaking tao, maaari siyang magunat at yumoko, at ang mga susunod na henerasyon ay kakilakilabot. "Nag-aalangan ka pa ba?" sabi ni Mr. Wang kay Wang Dong. Si Wang Dong ay prangka rin at hindi nagtatago, ang bagay na iyon ay ang maingat na pagsisikap ng ilang henerasyon ng pamilyang Wang. "Naiintindihan ko, ngunit sa tingin ko ang Aaron ang pinakahuling kandidato." Bukod dito, hindi niya ito ginagawa, habang binibigyang pansin ni Mr. Wang ang hakbang-hakbang na katatagan, pagmamasid sa pangkalahatang sitwasyon at pagsunod sa mga detalye. Siya ay halos hindi tinatagusan ng hangin tulad ng isang bakal na hanay ng balde.
Saka lamang siya makakaatake paminsan-minsan sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Bagamat ang dalawang panig ay hindi dulo ng karayom sa trigo, ngunit hindi bababa sa ang pagpatay ay hindi rin mapaghihiwalay, hanggang sa dilim, ang dalawang taong ito ay dahan-daang natapos. Gumuhit, bunot pa rin. Kung kailangan mong manalo o matalo, marahil ang Aaron ay halos hindi mabibilang. Kung tutusin, may slight advantage siya. Inayos na ni Wang Simon na ihanda ng kanyang mga katulong ang salo-salo sa hapunan, at ang isa sa mga ulam ay ginawa ng sarili niyang mga kamay. Sinadya niyang ilagay ito sa harap ng Aaron, ngunit kailangan lang tingnan ng Aaron para malaman na ang iba't ibang pangit na ulam na ito ay hindi gawa ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos ng hapunan, nilinis ng katulong ang mesa, at muling inilagay ni Wang Dong ang kahoy na kahon sa mesa. Binigyan ni Mr. Wang si Aaron ng isang ngiti at isang senadoryas kay Wang Dong para buksan ang kahon. Matapos makuha ni Wang Dong ang order, bumangon siya at binuksan muna ang kahon na gawa sa kahoy, at ipinakita ang isang eroplanong katulad ng tsismis, ngunit ang mga mata ni Yin at Yang ay hangkag. Pagkatapos ay kinuha ni Wang Dong ang dalawang susi sa kanyang katawan at ipinasok ang mga ito sa dalawang butas ng Yin at Yang. Sa paggalaw ng kanyang kamay, ang buong kahon ay gumawa ng tunog ng pag-ikot ng gear. Pagkatapos, kumalat ang 8 trigram sa magkabilang panig, at dahan-daang tumaas ang isang tray sa gitna. Sa tray, tahimik na nakahiga ang isang tansong gulong, na natatakpan ng tansong kalawang, ito ay si Aaron na kasimangot. Ang bagay na ito ay talagang ordinaryo, ilagay sa lupa ay maaaring nagkakahalaga ng kaunting pera, tinatansya din na ito ay isang antigo, ngunit bukod sa iba, walang ibang halaga sa pamamagitan ng isang ngiti at isang kaway, ang lahat ng mga katulong ay lumabas, at ang mga pinto at mga bintana, ang buong silid ay biglang nagdilim. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.